Magandang umaga po sa inyong lahat. Magluluto ako ngayon ng miswa. Alam po ba ninyo yung miswa sa Bisaya? Miswa yan di ba? Sa Tagalog din pa. Hindi ako sigurado. Gamit tayo ng sardinas. 2 sardinas yung ilalagay natin. Naghiwa ko ngayon ng garlic at saka bawang, sibuyas. At ito yung gagamitin natin na dahil ang nipis po nito na ginawa ko siya nung isang araw, nag-spaghetti bolognese ako. Ang nipis niya, para talaga siyang, para talaga siya yung miswa sa atin ba na, Pakita ko po sa inyo mamaya pag naluto na. Kaya ito yung gagamitin ko ngayon. At, kasi gusto kong kumain ng miswa. Iwan ko lang, ako ng sardinas. Tagal-tagal na ako hindi kakain ng sardinas, kaya magluluto ako ngayon. Ano ba nangyari dito sa namin? Natarong tong paglinis ba? At tapos ko lang trapo. Kailangan talaga sa dito, meron siyang extra na ilagay na panglinis ba para matanggal itong mga puti-puti. At ito, lulutuin ko muna. Ipapakita ko sa inyo dahil ito ay sa barila. Spaghettini. Ay, capellini pala to. Basta ang nipis niya. Hindi siya pwede sa spaghetti dahil ang po niya. Hindi siya masarap, hindi siya masarap sa spaghetti. Hindi nagustuhan ng mga anak ko. Kaya gagawin ko siyang miswa ngayon. Pakita ko po sa inyo. Itatry natin. Ang anghang. Lagyan ko ng manghang. Lagyan ko ng sili. Alam po ba ninyo? Ako lang kakain ito. At alam po ba ninyo kung sinong anak mo mamaya magreklamo sa amoy dito sa kusina namin? Walaan po ninyo kung sinong bata magreklamo mamaya pag pumasok dito sa kusina na mabaho. Magtakip na naman yun sa ilong niya. Luto na to. Diba ang nipis Ang nipis niya talaga, tas madali lang siya Kaya hindi ko na siya sa tubig ba, diniretso ko na nilagay dito sa Pwede na tong kainin. Kain na tayo. Sus, ang sarap ng ulam ko ngayon. Kain tayo mamaya, di na tayo kakain mamayang gabi. Ito na yung tanghalian na ni Mami Rose mamaya. Kasi pupunta ko mamaya sa Rive. Mag-grocery ako ng konti. Para naman sa kakainin ni Martin mamayang gabi. Dahil nga panggabi si Martin, hindi siya nag-grocery kanina dahil pagod na stress. May stress dito sa stress ngayon sa bahay. Ito yung papakain ko kay Uma ngayon. Ito ay patatas at saka carrots. Sana magustuhan niya. At kahit kunti, kakain ba? Ilang araw na talaga na si Uma. Kunti-kunti lang yung kinakain. Kaya na talaga ako ba? Nag-alala na. Kaya sana kakain siya nito. Titingnan natin. Pupuntahan ko na siya. Teka po muna, na ako dito sa akin. Tapos nang kumain si Oma. Dami-dami siyang nakain ngayon. Patulogin ko muna. Oma, Leishel. Yan na lang po natira sa pagkain ni Oma, di ba? Madami-dami siyang nakain ngayon. Buti na lang nagustuhan niya itong ginawa ko. Hindi ko na siya pinilit kasi sabi niya ayaw na daw niya. Mabuti-muti na din dahil marami-marami yung nakain niya ngayon. Kaya hindi na natin siya pipilitin. Lumabas muna ako dahil pupunta ako sa Rive. Samahan po ninyo ako maglakad-lakad habang magkwentuhan tayo habang naglalakad ako papunta sa Rive. Malamig ngayon ba? Walang araw, hindi umaraw. Lakad-lakad muna tayo. Malapit lang naman Rive sa amin. Pero mamaya magsakay ako pa uwi. Dahil pupunta pa ako sa pharmacy. Meron pala kami nakalimutan na resita ni Uma na hindi pa nabili. Kaya kailangan ko to siyang bilhin. Si Uma po ay natutulog. Si Martin din, nandun naman sa bahay, natulog din.
Nabigla ako dahil si Philip alas 4 na hindi pa umuwi. Tinawagan ko. Nandoon pala sa classmate niya. Ihatid daw siya mamaya pag uwi sa bahay. Sabi niya, Mama, nandito ako sa bahay ng aking classmate sa city daw. Ihatid naman daw siya mamaya. Kaya ako. Mag-alala kasi ako ba pag alas 4 na kung wala pa si Philip sa bahay. Maaga kasi yan siya palagi. Pag hindi yan siya sinusundo. Hindi ko kasi alam na pupunta pala siya doon. Sa papa siguro niya nagpaalam. Merong tinayo na bagong company dito. Malapit sa amin. At tumawa, tinawagan ko. Kasi mag-ano talaga ako sa mga anak ko. Mag-alala ba? Galing kami sa doktor ni Martin. Dahil sa likod ko ba. Dito tayo nung nakaraang araw. Ang ganda ng panahon. Pero ngayon, makulimlim na naman. At strike na naman dito sa Germany. Wala na namang biyahe. Train. Sugaw ko eh. Train now. And parang din heute. Wala ding biyaheng ang bus din, wala din biyahe. Patay. Pupunta muna kami sa Aquamagis dahil may bibilihin kami ni Martin. Dito na kami sa Aquamagis. Ito yung isa sa sikat na dito sa Germany. Ang dami talagang pumupunta dito, mga taga-ibang, meron din taga Belgium, taga Holland, taga dito sa Germany, mga iba-ibang city dito sa Germany. Ang dami din dito, taga Berlin, dami pumupunta dito, Dortmund. Ang ganda din kasi dito sa Aquamagis. Kung makita lang ninyo ang loob, hindi man pwede mag-video good sa loob pag nandoon, pag nandyan ka ba, bawal. May bibilin lang kami dito sa harap. Hindi naman kami maligo, hindi na kami mag-swimming ni Martin. May bibilin na. Ito naman yung parking ng mga bisikleta. Dito nagsiswimming si Philip at yung mga anak ko. Tuwing Martes si Philip, si Fiona naman Merkulis. Dito sila nagsiswimming every week. Ito yung Aquamagis, diba? Diba, daming slide. Wala man sila, kailangan kasi ni Fiona yun bukas. Mag-swimming sila Fiona ba? Wala man. Uwi na lang tayo. Malamig pala talaga ngayon. Ang suot ko na jacket ba? Ito lang, Kala ko hindi masyado malamig. Ang dami kong nakain kahapon. Bakit ng diet natin ito? Ngayon talaga hindi ako kakain na marami. Nagluto kasi ako ng kahapon. Nagluto kasi ako kahapon ng sabaw. Munggus ba? Munggo. Main ako. Ipakita ko po sa inyo to. Namulaklak na yung bulaklak namin dito sa harap. Ito ay namulaklak to siya pag pag malapit na mag-spring ba. Ayan siya. Maganda pa yan, bubuka pa talaga yan siya, pero siguro kung tuloy-tuloy na hindi na masyadong malamig, ayan siya, bubuka na yan siya. Kwento ko na po sa inyo, kauwi ko lang po sa bahay itong nangyari ngayon na grabe na stress ako. Ngayon po, ikikwento ko na po sa inyo yung nangyari kay Fiona, kasi grabe yung talagang pag-alala ko at takot ko kanina, kaya grabe yung iyak ko. Ngayon na himasmasa na tayo, nailabas ko na yung sa loobin ko. Dahil bilang isang ina, normal lang talaga na ganun yung reaction ko, panic ko, takot, at pag-alala. Dahil hindi naman yan ginagawa ng anak ko. Ganito po kasi yan, si Fiona ilang araw na po yung hindi pumasok. Simula last week, 3 days siyang nasa bahay, Merkulis, Huwebes, at saka Bernes. Hindi siya pumasok dahil sumasakit yung tiyan niya. Tapos, ang
kinaanuhan ko lang sa kanya dahil sumasakit yung tiyan niya pag oras na papasok na sa eskwelahan. Sabi ko, baka nagdrama-drama lang to siya, no? Ayaw niyang pumasok ba? Kasi, pagkatapos na ng oras na ihatid na sila ni Martin o sa eskwelahan, matulog yan siya ulit kasi hindi naman siya pinapasok, yung sakit ng tiyan niya. Tapos, sabi niya, hindi namin siya pinapasok noon, tulog siya. Pagkagising niya, parang wala lang nangyari. Kumakain naman siya. Hindi siya matamlay, hindi mo masasabi na may nararamdaman sa katawan dahil active si Fiona. Napaka-active po niyan si Fiona. Iba po yan si Fiona pag may nararamdaman talaga yan sa katawan. Kaya hindi ko masabi na mayroon talagang seryoso na dinadamdam yung anak ko na sumasakit yung tiyan niya ba. Siguro masakit, pero sa oras lang na pagpasok sa eskwelahan. Siguro, para sa akin, parang na-stress siya, may kinatakutan siya. Kaya sabi ni Martin kasi sa akin, ganyan din siya noon, nung maliit pa siya. Pag natatakot siya or stress siya, sumasakit po yung tiyan na minsan nga sumusuka pa siya. Sabi niya baka daw si Fiona, katulad sa kanya. So hindi namin yan sinabi kay Fiona kasi baka mas lalo siyang hindi napapasok ba. Kasi nag-alala na ako. Dinala ko ba yan siya sa doktor? Diba last week, dinala ko yan sa doktor. Pinatingnan ko na yan ng doktor kasi hindi na normal yung sakit-sakit ng tiyan niya. Gusto ko na talaga na malaman ba kung hindi lang nagdadrama. Tapos nung Lunes, nung weekend, sabi ko sa kanya na pumasok na siya Lunes dahil malapit na ang bakasyon nila, 2 weeks vacation nila. Malapit na sa katapusan ng March ata, magsimula. Sabi ko sa kanya, tiisin na lang niya dahil kahapon, ayaw na naman niyang pumasok. At kahapon, umiyak na naman siya nung pagkagising ko sa kanya. Sabi ko, gising na Fiona dahil magbihis ka pa, umiyak na naman. Tapos ano na naman siya, sakit na naman daw yung tiyan niya. Tinanong ka na siya kanina, kahapon pala. Sabi ko, may kinakatakutan ka ba sa eskwelahan? May bata ba na nag-aaway sa'yo? Huwag ka matakot, sabihin mo sa amin. Isip yun na kasi, sa napapansin ko sa kanya, parang takot siya na sabihin sa amin. Kaya, kanina, ay kahapon, Lunes, tumawag si Martin sa doktor kasi gusto namin siya pa-check up ulit. Baka may naramdaman talaga na hindi maganda yung anak ko sa kanyang kalusugan. Tapos tumawag si Martin kahapon. Sabi ni Martin sa doktor na hindi pa nawala yung sakit ng tiyan ni Fiona. Tapos sabi naman ng taga-clinic na hindi mo na sila tumatanggap ng pasyente dahil halos lahat po ng trabahante nila may sakit ngayon. Ang kinatanggap lang po nila, ang naandoon lang po nung time na yun, isa lang daw, siya lang daw at saka yung doktor. So ang tinatanggap nila yung mga emergency lang, yung mga bata talaga na kailangan talaga na madala ng doktor at makita ng doktor. Kasi hindi naman daw kasali yung sakit ng tiyan. Dahil alam na naman yung doktor ng doktor yung sitwasyon ni Fiona kasi dinala ko na nga siya. Alam na, kaya sinabi niya yung doktor yung kay Fiona, hindi naman ganun. Ano lang naman, hindi naman grabe yung naramdaman niya sakit yan. Kasi sinabi din kasi namin, kaya alam ng doktor yun. Kaya yung sabi ng doktor, yung mga lang talaga yung tinatanggap muna nila dahil kulang na sila sa tao. Naintindihan naman din namin. Kasi yung sa nakita ko sa anak ko, hindi naman siya matamlay na umiiyak sa sakit. Hindi naman kasi napaka-active. Parang sa umaga lang talaga masakit yung tiyan niya. Kaya noon, kanina, umaga, Martes, na naman, umiyak na naman siya. Yun na naman yung sinabi niya, katulad pa rin nung isang araw, sakit siya, ganyan. Sabi ko sa kanya na, tiisin na muna niya ngayon dahil hindi pa kami makakuha ng appointment sa doktor. Kasi yung doktor dito sa Pangbata, isa lang sa lugar namin. Hindi pa kami makakuha ng appointment ngayon dahil nga maraming nagkasakit doon sa trabahante ng doktor. So, tiis-tiis lang muna bago ka namin madala talaga next week or hindi natin alam kung kailan tayo bibigyan ng appointment. Yan yung sabi namin sa kanya ba. Tapos, kanina, sabi daw niya ni Fiona, nung hinatid na siya ni Martin, doon siya nagpababa sa parking lot sa Action, yung tindahan. Malapit lang yung sa eskwelahan nila. Doon siya nagpababa kay Martin. Hindi po yung normal nga. Doon siya nagpababa kasi ang dami po niyang bitbit ngayon. Si Fiona, ayaw po niya na marami siyang binibitbit, lalo na pag mabigat. Ako po talaga nagbitbit sa mga gamit niya sa eskwelahan. Sabi ni Martin,
Si Fiona doon nagpababa sa parking lot sa aksyon. Sabi niya, kaya na daw niya pumunta sa eskwelahan. Na siya lang kasi malaki na daw siya. So, ang papa niya nagtiwala naman sa kanya dahil hindi naman yung nagsasinungaling si Fiona. Si Fiona kasi gusto niya matuto din minsan na siya lang. So, tama naman din naman talaga yung sinabi niya. Malaki na siya, kaya na niya. At saka malapit lang siya sa eskwelahan nila. Ilang lakad lang ba? Hindi naman aabot ng 5 minutes, mga 1 minute lang. Nasa eskwelahan na siya. Kaya yun. Kasi si Martin kailangan din umuwi ng bahay kasi ihatid pa niya si Michelle. Kukunin pa si Michelle dito, tapos ihatid. Ito kasing anak kong babae. Napakatagal matapos ito tuyong umaga. Kaya hindi masabay ni Martin lahat na dalhin sila. Itong dalawa lang kong anak, si Philip at si Fiona lang, mahatid talaga ng una. Tapos itong isa, yung pinakalas. Kaya sabi ni Martin, kung kasabay lang daw sana nila si Michelle kanina umaga, nung paghatid niya kay Fiona at Philip, sinabayan niya si Fiona maglakad doon, papunta sa eskwelahan. Hinatid niya. Kasi hindi yan mangyayari sa eskwelahan. Ang ganong plano ni Fiona. Kung sa eskwelahan mismo siya hinatid. Kasi sa eskwelahan nila, meron pong isang teacher doon na nakatayo lang talaga siya sa labas hanggang makapasok lahat ng bata. Hanggang sa matapos yung pangalawang ring na yung palang doorbell ba na kailangan na pumasok yung mga estudyante. Dalawang ring kasi yan. Una, 7:50. Yung pangalawa naman ay alas 8. Pag natapos na yung alas 8 na rin, papasok na yun siya. Tapos minsan nag-ikot-ikot pa yan siya sa eskwelahan, titingnan niya pa doon kung baka may bata pa na papasok. So hindi yun mangyayari kung si Fiona nandun sa eskwelahan kasi marami ba estudyante. At yung mga classmate niya makita man talaga niya yan sa labas. Doon siya sa action ng pababa walang makakita sa kanya doon dahil meron pang apartment na nakaharang bago sa eskwelahan nila. Tapos, nang pagkuha ko sa kanya, pumunta ko doon. 1:15, matapos na si Fiona ngayon. Tapos nung nakatayo na ako doon sa labas, sa eskwelahan nila 1:00, marami na ng mga mama doon. Papa, nagantay. Tapos may mga estudyante na lumabas. Hanggang sa matapos na yung oras, 1:15, walang Fiona lumabas. Nagtaka na ako. Baka hindi pa tapos. Hanggang sa ako na lang mag-isa nakatayo doon. Doon na ako nag-alala. Doon ako hindi na to normal. Pumasok na ako doon. Sabi ko nung may bata doon sa may pinto, sabi ko, kilala mo si Fiona? Sabi niya, hindi. Sabi ko, kung meron pa ba nagbabayolin sa taas? Kasi may violin class si Fiona ngayon. Kung meron pa ba doon? Sabi niya, meron daw. Kaya timing na nag-ring ako, sabi ng bata, i-ring mo kasi may teacher naman daw sa loob. Kinag-doorbell ako doon sa labas. Lumabas yung isang teacher na hindi ko alam kung anong grade yun siya na grade na teacher ba. Sinabi ko kung meron yung anak ko kung nasa taas pa nag-violin ba, sabi niya. Anong pangalan ng anak mo? Sabi ko Fiona. Kaya tinanong niya doon. Sabi niya wala naman daw Fiona doon. So doon na talaga ako nagpanik dahil wala yung anak ko doon sa violin nila. Tapos timing na dumaan yung isang guro ni Fiona, kasi dalawa yung guro niya. Sabi niya, tinanong ko kung si Fiona nandoon sa taas, sabi niya. Yan ang hindi ko alam, sabi niya sa akin, dahil kahapon daw, bakasyon niya, ngayon lang daw siya ulit na pumasok. Tapos nasa ibang klase daw siya ngayon, nasa ibang classroom daw siya, hindi siya sa kanila Fiona. Kasi dalawa ngayong teacher nila Fiona. Sabi niya, hindi ko alam, sige tatanungin ko, pupunta ako sa baba, ninanak niya sa baba, wala si Fiona. Sabi ko, hindi naman to normal. Wala man si Fiona sa bahay. Baka saan na yun nagpunta. Nagpanik na ako. Pati yung teacher niya, nagpanik na. Teka muna, punta ako sa taas. Pununtahan niya sa taas. Pumuntahan niya yung nag-violin class doon. Pununtahan niya doon sa kabila. Walang Fiona. Hanggang sa lumabas yung isang taga-tulong ng teacher ni Fiona doon sa classroom nila. Lumabas. Tinanong ko kung nakita niya si Fiona. Sabi niya, hindi man pumasok si Fiona ngayon. Sabi niya sa akin. Sabi ko, ha? Hinatid man siya ng papa niya kanina. Dala-dala niya yung violin niya. Siya hindi pumasok. Nasa classroom ba ako ni Fiona? Sabi ko, alam ko na nasa classroom ka ni Fiona kasi kilala ko ba yun siya. Sabi niya, ha? Nasaan yun? Sabi niya sa akin, bigla siya. Sabi ko, yan din ang hindi ko alam kasi wala sa bahay. Hindi ko din nakasalubong nung papunta ako dito. Sabi niya, baka pumunta daw sa mga pamilya namin. Sabi ko, wala naman kami pamilya dito sa Plettenberg na malapit na malakad lang talaga. Sabi ko, yung kapatid kong babae, pumupunta kami doon palagi sa kanya, last month. Pero kamuwi na kasi sa Pinas. So, hindi yun pupunta doon si Fiona sa kanila. Kasi alam niya, wala na doon yung tita niya.
Iyong isip yun na hindi naman niya yan gawain na lumalabas o pumupunta sa isang bahay na hindi nagpapaalam sa amin. Hindi pa niya yan ginawa. At saka wala naman siya. At saka hindi yan siya pumupunta ng bahay ng mga kaibigan niya na siya lang kasi hindi din niya alam kung saan. Hindi ko talaga yan pinapalabas yung anak ko na siya lang. Hindi pa niya, hindi nga niya alam saan nakatira yung mga kaibigan niya, anong street nakatira yung mga classmate niya. Kasi pag pupunta yan siya doon, hinatid ba namin yan siya. Hinatid ba namin yan auto ng papa niya. Kaya doon na kami, alam po ba niyo, doon na po talaga ako na bigla, doon ako umiyak, doon ako nawagtangan ng lakas ng mga binti ko. Doon ako nagpanik. Sabi ko ano na nangyari ng anak ko kasi 7:30 pa siya hinatid ni Martin. Tapos 1:30 na wala siya sa eskwelahan. Ikaw kahit naman siguro sinong ina magpanik talaga no, nawala yung unang anak mo. Ang ginawa ko, alam po ba ninyo? Umiyak na po ako bago ko ginawa tong video na to pero pinakalma ko po yung sarili ko dahil ayoko po na kasi grabe po talaga yung stress ko ngayon. Tinawagan ko na si Martin. Sabi ko kay Martin na wala dito si Fiona. Sabi na ng teacher niya wala dito. Doon si Martin umiyak din sa telepon. Sabi niya nasaan daw si Fiona. Baka saan daw yun pumunta. Nag-alala na, umiyak na. Sabi niya tawagan ko muna ng police kasi kasi police dito hanapin kasi nila yan. As in hanapin po talaga nila. Hindi lang po ninyo alam kung paano po maghanap ang mga police dito pag may nawala po ng mga tao, mga bata, matanda, mga binata, mga teenager dito. Nako, ang dami po dito. Tapos, sabi ko kay Martin, balitaan mo ako. Umiyak, naghabang kausap ko si Martin, nag-iyak ako. Hinanap po muna si Fiona. Pumunta ko doon sa likod. Hinanap ko siya sa mga malapit sa eskwelahan nila. Tapos pumunta doon ako sa park na malapit sa eskwelahan nila kasi meron doong cemetery yan siya noon. Pero ginawa na siyang park ngayon. Pero meron din naman pang mga punto doon. Tapos, marami kasi doong maupuan din. Minsan may nagiinuman doon ba. Kaya doon ako natakot. Baka doon nagtambay-tambay si Fiona. Tapos pinagmalay natin no, pagtripan ba. Yan po talaga yung kinatakutan ko. Pinao ko. Lalo na pag babae pa. Yung babae pa naman yung anak ko, di ba? Tapos hinanap ko doon. Wala naman. Simigaw pa ako doon. Fiona! Wala talagang Fiona doon. Tapos dali man siya makita kasi kulay pink man yung jacket niya. Tapos pumunta doon naman ako doon sa malapit sa action, kung saan siya binaba ng papa niya, baka nandoon lang siya. Wala din doon. Pumunta naman ako doon sa kabilang cemetery, kasi may cemetery pa doon sa pinakamataas, maraming ding maupuan doon. Doon din ako, wala din ako nakitang batang, sigaw-sigaw ako doon, Fiona, wala talaga. Tapos balik na naman ako, sabi ko kay Martin na, babalik ako, uwi na ako dyan sa bahay kasi wala naman siya dito. Pero bago yan, pupunta muna ako ng city dahil wala akong pamasahe sa taxi. Nag-strike na naman pala yung bus dito. Isa bus, meron akong ticket pero sa taxi wala akong pambayad dahil yung pera ko sa pitaka mga 8 euro lang ata. Tapos minsan nabayaran kasi taxi dito papunta sa amin. Minsan 12 euro. Kaya sabi ko mag-withdraw ako ng paniguradong para pumunta ako ng city. Mag-withdraw sana ako ng pera. Sabi ko, titingnan ko muna din doon. Sa mga lugar na pinupuntahan namin sa city, baka nandoon lang siya. Kaya yun, pagkapunta ko sa city, pumunta muna ako doon, papunta sa Rusman. Doon lang po siya, nakaupo. Sumigaw po talaga ako, Fiona. Tapos kinawayan niya ako. Sabi ko, bakit ka nandito? Kinausap ko yung ko, bakit anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka pumasok? Tapos sabi niya, sorry mama. Kung galit ka sa akin, mama, sorry. Sabi niya sa akin, ganyan ba? Sabi ko, hindi mo alam paano kami nag-alala sa'yo. Tumawag na kami ng pulis. Sabi namin sa kanya ba? Pero hindi ko na po sasabihin sa inyo kung ano po yung rason, bakit nagawa po yung anak ko. Sa amin na lang po yun. Ito lang po yung ikwento ko sa inyo na pwede kong ikwento sa inyo. At yun po, doon nga siya sa city, nagpasalamat po talaga. Sabi ko, thank you Lord na wala nangyari sa anak ko. Kasi kahit dito sa Germany po, marami din po mga nangyari dito na mga hindi magaganda ba, parang sa atin din ba, kahit hindi naman palagi, hindi naman maraming mga pero kahit ito sa lugar namin, maliit lang to, pero natatakot din ako dito May hold up na nangyari dito, bago lang, kaya natatakot talaga ako, marami din mga siraulo na yung anak ko babae pa naman yan, di ba? Kaya sabi ko sa kanya, wag mo na ulitin. Kinausap ko siya, tapos tinawagan ko si Martin. Sabi ko na, nakita ko na si Fiona. So, ang una talaga sinabi ni Martin sa akin, thank you Lord. Napasalamat talaga siya sa Panginoon na nakita. Wala nangyari kay Fiona ba?
Dahil ilang oras na ba, alas 7:30, tas alauna media, wala siya sa eskwelahan, di ba? Malay natin, baka lumakad siya ng malayo, dahil ayaw niya na makita namin siya, baka matakot siya, baka magalit kami, di ba? Malay natin, anong nasa isip ng bata? Or baka may kumuha sa kanya, dahil nakita doon na mag-isa lang nakaupo, di ba? Yan po talagang kinatatakutan ko, pinagdasal ko, sabi ko, ano walang nangyari sa anak ko, ligtas yung anak ko. Tapos nung tinawagan ko si Martin, sabi ko sa kanya na, tawagan mo ng pulis na sabihin mo na nakita ko na si Fiona. Akala ko dito sa Germany, pag nagtawag ka ng pulis, sabihin mo yung nangyari about sa anak mo na nawala. Tapos after ng mga ilang minute, tawag ka ulit, sabihin mo na nakita mo na. Akala ko okay na yon, hindi ka na nila kausapin, ganyan. Ganun lang kadali ba? Naku po, hindi pa pala pag napunta kami doon sa police station, kinausap si Fiona, in-interview si Fiona, kinausap din ako. Pero hindi ko na po sasabihin, no, yung anong sinabi ni Fiona, anong sinabi sa ang rason, bakit niya yun na ginawa, ano ba. Tapos sabi ko lang sa police na, sabi ng police na, nung pagkatawag daw ni Martin doon, na alarma daw sila. Kaya pala nung papunta na kami ni Fiona doon, ang daming police auto sa labas, hindi naman yan dito sa amin, minsan lang naman maraming auto sa labas, minsan nga, isang auto lang na police, minsan dalawa. Kanina, sus nako, tas mga police naka-ready na sa loob. Sabi niya, police sa amin, sabi sa akin na, nung pagkatawag daw ni Martin, na alarma daw sila, dahil 7 years old daw. Ang bata ba, kahit sino na, dito daw sa Germany kasi, pag may nawala, hinahanap talaga yan nila hanggang makita kanila ba, hindi talaga yan sila titigil hanggang hindi kanila makita. Tapos nung pagsabi ni Martin, na 7 years old, yung edad ng anak, bata, na alarma daw sila, sabi niya sa akin na, sabi niya kay Fiona, na alarma kami kanina nung pagtawag ng papa mo. Malapit na sana namin pinapunta doon yung mga pulis. Pinahanap ka namin sa city. Ginamitan na sana nila ng helicopter para hanapin ka. Ganyan yung mga ginagawa nila ito pag may nawala ba. Yun yung sabi niya kay Fiona. Sabi niya kay Fiona na pag may problema ka, kausapin mo yung mama at papa mo. Huwag ka matakot pumasok sa eskwelahan. Pag kausapin mo yung palagi yung papa mo, huwag kang matakot, sabi niya sa akin. Tapos sinabi din sa pulis sa akin na yung anong gagawin namin para kasi pag hindi kasi yan siya yung problema ni Fiona, baka kasi gagawin niya ulit kung hindi actionan ba, baka kasi gagawin ulit. Tapos yun talaga yung pangalawa, baka aalis na talaga ng malayo, di ba, lakad ng malayo. Yan ang bagay na hindi natin hayaan na mangyari. Pero yung pagkasabi ng pulis sa akin, ako lang po, pinalabas niya po si Fiona. Pagka una niyang in-interview ay si Fiona. Tapos ako, lang talaga ako, nakinig lang ako. Hindi ako nakisaw-saw sa usapan ng dalawa ba. Tapos nung pagkatapos ni Fiona, pinalabas si Fiona, ako na naman yung kinausap ng pulis. Kung anong dapat namin gawin, ganyan. Tapos natakot po talaga ako. Sabi ko sa pulis na, hindi ko talaga yan hinahayaan ng mga anak ko na umuwi lang sila lang mag-isa. Saka ko na yan sila hinahayaan umuwi mag-isa pag nasa grade 5 yan sila. Dahil pag grade 5 kasi pwede na sila magdala ng cellphone. Marunong na sila umuwi mag-isa. Malaki na sila kasi yung edad na magsa-start na sila na magbinata. Alam na nila kahit marami namang bata dito mga grade 1, grade 2, grade 3 na pinapauwi ng bahay mag-isa. Pero sa akin kasi, wala naman akong trabaho nagtatrabaho ako sa ibang lugar ba. Hindi dito lang naman ako sa bahay, di ba? May oras talaga ako na, bibigyan ko talaga ng oras yung mga anak ko na kukunin ko sa eskwelahan. Hatid sundo talaga yan sila sa umaga. Si Philip, si Michelle, ganun din yung ginawa ko. Sinusundo ko yan sila hanggang na grade 4 yan sila. Hindi ko yan sila hinahayaan. Umuwi na sila lang sa bahay. Kahit yung grade 4, okay na yan na sila lang uuwi. Hindi ko yan sila hinahayaan. Si Michelle, umuwi lang yan siya mag-isa. Umuwi lang yan siya na hindi ko sinusundo. Kung kasama niya yung classmate niya, kasi yung classmate niya, best friend niya. Tapos sinusundo ng mama niya, kaya sumasabay si Michelle sa sakyan nila. Tapos si Philip naman, sinusundo ko talaga yan si Philip. Hindi ko talaga yan sila hinahayaan na sila lang na magpasok ba. Sinusundo ko talaga, natapos na lang yan sila sa elementary. Hatid sundo talaga yan sila. Sabi ko sa pulis, kahit gaano pa ako busy sa bahay, na may alaga pa ako na matanda,
minamadali ko talaga yung trabaho ko na hindi ako malate papunta sa eskwelahan, na masundo ko talaga ang anak ko kasi ayaw ko na siya lang mag-isa umuwi dahil nga natatakot ako, lalo na babae yan. Kaya yung sabi ko sa police kanina, kaya nabigla ako sa ginawa niya kanina na hindi pala siya pumasok, na lakas talaga yung loob niya kasi hindi naman yan ganyan si Fiona, na kahit nga pupunta sa playground dito malapit sa amin, hindi ko yan siya pinapunta na siya lang sa edad niya ngayon. Sinasabi ko sa kanya na sama niya si Philip. Kung kasama niya si Philip, papayagan ko siya. Pero kung siya lang, ayaw ko. Hanggat hindi pa siya nag 10 years old ba, nung malaki-laki na ba. O may kasama siya na malalaki na bata, katulad ni Michelle. Pero pag siya lang, ayaw ko talaga. Dahil babae, natakot ako kay babae, ang anak ko. Iwala naman yun siyang kaibigan dito ng kapitbahay namin na makasabay niya. Punta doon. Wala man kasi mga kapitbahay namin ngayon. May isang bata lang dito na babae. Pero ano kasi yan eh, mas bata pa kay Fiona, parang matanda si Fiona ng 2 years ata. So hindi din yun papayagan ng parents na sila lang, di ba? Kasi mas maliit pa yun. Kapag pupunta yun sa playground, sinasamahan ko yan siya or si Martin. Hindi ko talaga yan hayaan papunta lang siya na mag-isa. Dahil iba po talaga ako mag-alala sa mga anak ko. Kahit sabihin pa na, sobra ka man mag-ano sa mga anak mo, bahala na basta. Ganyan talaga ako pag hanggang sa hindi pa yan sila, wala pa yan sa saktong edad na, ano ba, yung katulad ng katulad na kay Philip ba na kaya na umuwi mag-isa, alam na may cellphone. Okay talaga, pero bawal pa kasi niya mag-cellphone sa eskwelahan nila. Kaya may plano talaga ako na bilhan siya ng relo ba, yung pwede matawagan ba. Kasi pwede naman magdala ng ganun. Basta hindi lang gamitin sa eskwelahan nila. Saka na gamitin pag nasa labas na ba. Tatawag ka sa mama mo kung pasundo ka o tatanungin mo nasaan na yung mama mo, bakit hindi pa dumating sa eskwelahan, kasi may mga mangyayari man talaga na maliit ka ng ilang minuto, di ba? Para malaman ng bata. Hindi. Si Philip nga noon, alam po ba ninyo, si Philip noon, pag maliit ka lang ng 2 minutes, aalis na yan. Minsan, hinahanap ko po yan kasi maglalakad naman siya pa uwi. Wala mo siyang ticket, wala din siyang pera pambayad sa bus, kaya naglalakad na yan siya, kaya sinusundan ko yan siya kasi alam ko naman yan siya ang maglakad. Hindi po talaga yan siya naghihintay sa akin. Maski na 2 minutes lang maliit ka, 3, aalis na yan. Kaya, pero pag umaalis siya, nakikita ko naman siya kasi hindi pa naman kalayuan sa eskwelahan nila yung lakad niya. Malapit na naman talaga kami sa eskwelahan, pero kahit na, hindi lang naman din ako takot sa mga tao na baka kunin yung anak ko. Takot din ako sa kalsada, di ba? Baka hindi tama yung pagkatawid nila. Malay natin ba? Kaya, hanggang nasa bahay ako, wala naman. Kaya nga hindi ako pinapatrabaho ni Martin na maghanap ng trabaho dahil yung mga anak ko, ako sa pagtatrabaho, dahil nag-focus muna talaga ako sa mga anak ko, hatid sundo, lalo na ngayon, lalo pa ako hindi makapagtrabaho dahil nga si Uma, di ba? Yan po talaga yung rason, bakit hindi ako nagtrabaho talaga, dahil kasi dito sa Germany, hindi naman pwede na magtrabaho ka na ikaw mamili sa oras, anong gusto mong oras pumasok, di ba? Yung asawa ko, iba-iba yung schedule sa trabaho, may pang-umaga, pang-hapon, pang-gabi. Hindi mo naman din masabi, gusto ko magtrabaho ngayon ng umaga dahil yung asawa ko pang-hapon, di ba? Hindi naman ganyan lahat dito. Kaya mahirap, kaya sabi ni Martin, saka na daw ako magtrabaho pag malaki na si Fiona, yung high school na ba? Yung marunong nang maumuwi, yung pwede na siya mag-isa sa bahay, yung kasigidad ni Philip at Michelle. Kasi pwede naman yan sila maiwan dito mga ilang oras sa bahay. Si Oma nandito din naman sa bahay, kung hindi pa nagkasakit si Oma, di ba? Ngayon nagkasakit na si Oma, kaya yan din yung rason talaga na, bahay lang muna ako, kaya hindi talaga ako nakapagtrabaho lang ako noon, nung sa restaurant, kasi panghapon yung trabaho ba. At saka malakas pa si Uma nung time na yun. Ngayon, hindi na maiwanan ng mga bata. Kaya, pag ganyan kasi yung sitwasyon, may isa talaga sa inyo ng asawa mo na hindi magtrabaho. Kung kung may yung mga in-laws mo, kung malakas pa, may pwede makabantay sa anak mo, okay lang. Pero kung ang biyanan mo, katulad niyo man na may sakit, hindi na mabantayan yung mga anak mo, wala ka talagang magawa. May isa talaga sa inyo na kailangan magstay sa bahay at magbantay ng mga anak, lalo natin sa edad nila, hindi pa sila pwedeng maiwan. Kaya yun ang ginawa ko, kaya hindi talaga ako nakapagtrabaho pa. Nakapagtrabaho lang ako noon nung okay pa si Uma, pero ngayon na
mas lalong hindi ako makapagtrabaho. Kaya sabi ko sa pulisay, kahit gaano pa ako kabisi, kinusundo ko talaga yung mga anak ko. Hindi ko yan minahayaan talaga na mauwi na sila lang. Ano lang, kung high school na sila, kaya na naman nila umuwi kasi minsan pag high school yan sila, mas malayo yung eskwelahan nila. Si Michelle nga nung nagsimula na siya ng grade 5, mas malayo yung eskwelahan sa ibang city na. Kailangan na niya magsakay ng bus 16 kilometers pa galing dito sa amin. Kaya, kasi mga bata dito, independent naman talaga yung mga bata dito. Kahit mga grade 1, meron din ako nakakita mga bata grade 1, grade 2. Hindi naman sila mag-isip, may kasama naman sila mga kapitbahay na bata. Minsan yung kapatid nila. Basta ako, ayaw ko kasi nandito lang naman ako sa bahay. Wala naman akong extra trabaho na kailangan kong umalis ng ilang oras, di ba? Kaya sinusundo ko talaga yan sila hanggang natapos na lang itong dalawa kong anak. Yeah. Grabe talaga yung pag-alala ko kanina. Nawala na ako ng lakas sa mga binti ko ba? Ganyan po talaga ako pag ako iyak ba? Parang mabigla sa mangyari ba? Parang yung katawan mong bagsak. Sus, Ginoo ko. Natakot talaga ako ba? Sa nangyari, akala ko may nangyari ng ay, Ginoo ko, alam lang po ninyo kahit maliit lang tong lugar namin pero marami ding mga loko-loko dito, ako po, dubling ingat ko po talaga sa mga anak ko. Kahit ano pa, hindi naman ako perfectong ina pero hindi ko po talaga yan hinahayaan yung mga anak ko. Sus, alam lang po ninyo kung paano ako mag-alala. Si Martin nga minsan, sinasabi niya sa akin na pag si Fiona daw grade 3 na ano na lang pa, sanayin na siya na lang isa punta sa eskwelahan. Sabi ko kay Martin na, kasi marami namang mga bata talaga na kinagawa yan ba. Sabi ko kay Martin, hanggat sa wala akong trabaho, ihatid ko talaga yan siya. Hanggat lang nasa bahay lang ako, ihatid ko talaga yan. Bahala na, ihatid ko talaga yan. Saka na pag high school na yan sila, katulad ni Michelle at ni Philip, saka na yan siya magpunta sa eskwelahan kung siya lang. Yung may hawak na talaga siya ng cellphone ba, siya lang. Alam na niya paano gamitin, alam niya paano kami tawagan. Kaya yun po yung sabi ko kay Martin, hanggat nasa bahay ako, naku, ihatid ko talaga yan. Kahit anong pang panahon sa labas, kahit mag-snow pa, hindi ko hinahayaan yung mga anak ko na umuwi na madulas. Sinusundo ko po talaga yan, mag-taxi kami pa uwi. Kasi nag-alala pa ako, yung mga anak ko, bago yan papasok sa umaga, papunta sa eskwelahan. Pero sabihan ko yan, mag-ingat, lalo na pag winter, mag-ingat, wag magtakbuhan, baka madulas kayo, mauntog yung ulo. Sus, nako, grabe tao ako mag-alala sa mga anak ko. Kaya, ako nawasan yung stress ko. Pinipilit ko yung sarili ko na hindi ako iyak, pero once na maalala ko, hindi talaga maiwasan na tutulo yung luha ko ba kasi hindi naman talaga madali yung nangyari kasi akala ko kasi lumayo na yung anak ko, pumunta na ba, lumakad na ba, pumunta ng malayo ba, kasi hindi na alam paano umuwi. Hindi pa yan si Pio na ganyan, hindi pa yan siya sanay siya lang kasama ba talaga kami palagi niyan pag umaalis kami, pag namasyal kami dito malapit sa amin. Siguro ang alam lang niyan dito sa bahay namin, papuntang eskwelahan o papuntang city, pero sa iba na hindi na niya alam. Pero maski na, Ginoo ko, grabe talaga yung takot ko. Kung alam lang po niyo, paano ako nagmiyak ngayon, paano ako na-stress. Ang dami ko pa nga sanang gagawin ngayon. Ay, mabigat sa dibdib yung maramdaman pag ganyan, pag anak na talaga, so iba talaga yung sa dibdib po, pag anak mo talaga yung pag-usapan ba, iba talaga yung, ay, Ginoo ko, medyo mahaba na po itong video natin, pasensya na po kayo, dahil gusto ko lang po ilabas yung nasa looban ko, dahil simula nung pag-uwi ko, hindi ko pa nakausap ng asawa ko, kasi natutulog, ayaw ko din siyang isingin, kasi magtrabaho pa yan siyang panggabi, naawa din ako kay Martin kanina, kasi nabigla din yun, na-stress din yun. Ay, nung pag-uwi ko nga, pinasok ko nga sa kwarto, tinignan ko kung okay lang siya kasi si Martin, grabe din na mag-alala sa anak niya. Natulog na pag-atating ko kaya hindi ko na ginising, hinayaan ko na. Kaya yun lang po muna may share ko po sa inyo. Mag-iingat po kayo palagi. Pasensya na po kayo ha, kung marami tayong kwentuhan ngayon, mahaba to, pasensya na po kayo.